Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Kaparehong files na may siniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niyang ito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nung nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko kagad eh. Nataranta siya eh. Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon. Nanginig siya eh. Bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya eh. Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun eh. Sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam eh. Pinakita ko muna sa kanya eh. Pati mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang eh. Makikita mo talaga doon eh. Glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga bambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng ombudsman ang computer kung saan pinaniniwala ang nakasave ang controversial files ng yumaong Yusek Cabral para sa digital forensic examination.